Hello guys, good morning. We are here in Hoi An Market and this is a 10-minute walk from our hotel. Kagabi pala hindi na ako nakapag-close ng vlog dahil after maglakad-lakad, medyo napagod na and nagmamassage ako actually and then natulog na. Plus naglakad-lakad ko sa night market and then yun, natapos na yung araw. Ngayong araw na to, we're here in the public market para kumain ng their famous khao lao. So this is khao lao is you can only eat here in Hoi An and it's a dried noodle. 'Di ba yung ano nga yan yung pho, may sabaw siya. So ito dried siya. So parang pansit canton sa atin. Kasi order kami nitong ano tawag dito? Ban bot lok. Ban bot to. Okay na, thank you. Ban bot lok or meron siyang shrimp. Ban bot lok. So yun muna tikman natin, yung ban bot lok. So ito tikman natin. So grabe, bawal dito ang may allergy sa shrimp. Kainin natin. Masarap. Parang masarap siya may chili. No? Diba? Ito na ma'am, yung... Gusto niyo mga lime-lime? Ay, yun o. Pengi, tibing. Ito yung ating khao lao. Yan, meron siyang noodles, pork. May variety siya ng pork, chicken, or beef. Or pwede rin combine. Yan, tapos, syempre, being Vietnam, magulay sila dito. Ayan, maraming gulay. So, halo-haluin mo lang yan. Ayan. And then, tikman muna natin ng walang kahit ano. Pwede mo lagyan ng soy sauce and chili. Pero titikman ko lang siya ng walang anything. Just as it is. Hindi ko alam kung anong difference ito dun sa kwang. Yung combine natin. Pero parang similar din siya dun sa kwang. Pero May egg lang yun. May Mm. egg siya. Sarap, no? Protein. Mahingit kasi. Ang sarap. Kahit walang halo. Yung bland lang siya. Then may parang chicharon. Ito kasi niligyan ko sa sopa. Sarap siya. And then, let's taste the pork. Para mas bet ko to kaysa yung kahapon na umaga. Okay. So, we're gonna enjoy our food and then later on we're gonna get some coffee. So we are now here in the market. So we bought a tour in Klook. So this includes the market tour, the boat ride, and then the cooking class later on. So first activity is we're gonna go to the market and get some ingredients. That's noodle we call the khao lao noodle. Khao lao noodle. Khao lao noodle is Hoi An specialty. It's made from the rice flour, the water, garlic, well in Hoi An. We're gonna soak together with ash. Ash is ash powder fire. So, ongoing yung tour namin. So, this tour was bought in Klook. So, I'll just put the cost here sa baba para makita nyo rin. Mura lang to, around 950 pesos lang per pax. And then, yung lulutuin nyo, yun din yung magiging lunch nyo. Kaya, sulit na siya. Tapos, nakapag-enjoy na kayo sa boat ride and sa market tour. So, makinig tayo sa tour ni ate. Beef? Yeah, beef powder inside. They covered by the banana leaf. Ah, Yeah, they covered by banana leaf. You Ah, want to try?
What's that? Yan yung sinasabi niya kanina, di ba? Beef? Yes. Yung kanina din nakakain. Take one. What is? Good. Yeah. Para sa sausage din. Ah, yeah. Good. Sausage. It's like a sausage. Oo. Diba? How much is that? How much? 5,000 only? Oh. Very cheap. Yeah. What meat is it? Beef. Beef. Hmm. Yung kanilang palengke guys is pareho lang sa atin. Kaibahan lang dito, super mura ng mga gulay. At yung mga mint, mga coriander, yung mga basil, normal lang siya dito. At ang dami-dami niya at mura nga lang siya. Normal lang din yung spinach dito. Napakamura ng gulay nila dito. Ang mura ng tinda nila sa Vietnam, kaya makabumili ka talaga dito. At mukhang mataas ang quality of life because mura yung gulay, mura yung food, so makakakain ka ng maayos at tama, ng healthy. So, tuloy natin yung tour natin here in the market. Ayan, ngayon, bumibili si ate ng isda. Galunggong ba yan? Ayan, ito yung mga isda nila. Pareho lang sa atin. Ayan o. Di ba pareho lang? May tuna rin kami nakita kanina. Ayan. Tambakol. Punta na tayo sa boat ride guys. So unahin mo na yung boat ride bago magluto. So hindi ko nakita. So itong boat ride ay kasama na sa tour na we purchase in Klook. So nakalagay dun sa parang restaurant nila, sa cooking school nila, parang cooking school and boat ride. Kasi nga katabi lang ng boat ride yung yung cooking school. So ayun, nakita ko na yung boat. Kanino ka sasama, Claire? Oh, masaya. Hindi kasi ako ano rin. So nasa boat ride na tayo. So akala namin isisiksi kaming apat sa isang boat. O tatlo. Buti na lang sinabi namin na nag-iisa kami. Ay sa isang boat, dalawa lang. Ayan. So ayan. So ay, yung bridge, may bridge. Kita niyo yung kita namin. Ayan. Yan yung kita namin, yung bridge. Yan yung mga kasamahan namin sa tour. Nakaklok din sila. Diba? So hindi ko alam kung ito yung Yung tourist. oh, yung tourist Pero na destination na na meron pa mga sumasayaw sa gitna ng dagat, no? Pero okay din to kasi na-experience mo yung local culture nila ng hindi ganun kadaming tao. Tahimik. Oh, tapos pala nagpunta kayo, hingi kayo ganito, oh. Ganito. Paano na kayo magpayong? Kasi hindi hindi nakaka-hysterics pag may payong kayo. Lagi ko yung ano. Oo, kaya yan. Yan sila. Ay, nakapayong. May mga nakapayong. Di ba hindi ba ang pangit pag nakapayong? Yeah. Kaya maganda ito lang. So, si Kuya, Tat pangalan niya? Tat, ayan, nag-aano lang siya, siya yung nasagwan. So, syempre, hindi ito din motor, dahil ito ay bamboo. Tignan nyo, made of bamboo siya. Yan, o. Bamboo na Winnie. Ganyan mo ngayon pa. Tabi mo. Para makita. Ayun yung mga kasamahan namin. Ano yun ba? Para may makukunin sila, oh. Ayun, ang dami, oh. Ay, yung kasabay natin. Ay, hindi ba? Oh. Ay, ikot lang tayo. Tapos guys, sa tour pala namin, parang 15 kami, yung 13 doon mga Pinoy. Oo, dalawa lang yung yung Caucasian na taga Chile. Nung nakasama namin sa market tour kanina. Tapos lahat na nasa tour ay ay Pinoy. Tapos may yung 7 para silang mga Chinese sila, no? Oo.
Chinese na ano. Pagbalik namin sa van, inagawang kami upuan. Nag-aaway. Pero okay lang naman dahil mabilis lang naman yung biyahe. Saka comfortable naman yung van namin. Kaya it's okay. Sila ba yun? Yung harap natin. Hindi. Ay, iba yan. Yung So yan, so iikot lang kami. Hindi nga ito yung ano normal tourist route. Which is okay. Which is okay, oo. Ayun yung kasama namin, oh. Ayan yung mga tatlo. Ayan, 3/7. Ayan, ito sila, tatlo sila, oh. Tatlo sila, tapos yun pa, kasama namin yan. Ayan. Alright guys, we're starting our cooking show, our cooking lesson. So, meron naman mag-guide sa amin, si Fu, siya rin pala, yung kasama naman sa palengke kanina, siya rin yung mag-guide. So, ito na siya. So, yan, ginawa namin with chop yung, yung ginger, shallots, and garlic, and then natin namin dito sa tatlong to. Yan. So, 5 dish pala yung lulutuin namin today. Itong tatlong to, tapos papaya salad, and then I'm not sure yung isa pa. So, continue lang natin. Steel? Yeah, you have to feel the steel. Remember, I lick the steel. Remember, 1 P, darling, 1 P. 1 P. One piece. Oh, that's so impossible. Never try, never know, darling. It's our first time. Sure, I never know. Come on. I show you to do the I'll try. I'll try. okay? I'll try it. Yeah. Never It try. sounds like an advanced level skill. Don't worry, be happy. No, very clean. Hindi ako nag-ano. Yeah, got that. You get lost? Yes. Sorry. Saka na lang yan. It already broke. Oh. Ang ano lang na. Break, don't worry, keep going. Basta mas matara. Tapos, paano ikukuha? Ano Ano pangalan niya? Ho. Ha? Fu! Like this? He cooks. So, Like this? he cooks. But I have the other part. So yun, so after ilang mga 1.5 hours na pagluluto, kakain na kami. Parang nakakapagod pa lang magluto, no? So tikman natin yung mga niluto. So ipakita ko na yung mga niluto namin. So ito yung mga niluto namin. Papaya salad. Meron po siyang ibibigay na parang rice paper, rice cracker, kasama daw yan. We have fried spring roll, and then pancake na kakainin dito. So, ang total namin ay 4 dishes. Kasi ginawa, baka kasama tong dip. Yung dip namin, baka yan yung pang 5th namin. So, andun pa, niluluto pa yung parang sibas na may marinade. So, tikman na natin itong mga niluto namin. So, let's eat. Amazing. Are you keeping that? Ito munang spring roll. Right, together with the papaya. Okay. Okay, thank you. Ang sarap. Level up lumpia. Ang alin? Itong spring roll. Ganun lang pala, no? Mm. At easy as that. Sarap. You want to drink something? What? You want to drink something? Drink? Huh? Very good. Ano? No? No. You want to drink some beer? More beer? Ang sarap. Ito. Yes, thank you. Ang sarap. Tapos, and then rice paper and the pancake. Enjoy your meal. Thank you. Like this. Ma? No,
want the papaya? Like this? Yes. Okay. Ha? Apple. Sabi niya kasi kanina papaya. Ay, ito pala yung papaya niya. Papaya. Yun ang papaya. Give me the I will check the video. Yeah, the video. Yan. And then, kasosaw din dito. Picture nga pala kayo. Picture tayo. Mm. Okay. One, two, three. Let's go. 4, 5, 5, go! Can you take our photo, the four of us? Then this one naman, let's try the papaya. Papaya salad ba tawag dito? Mm. Sabi daw, you eat it with this one. Parang rice cake siya. Mm. Yeah, the Chinese type. And also ghee has a pretty high sugar. It was very so expensive to use like in that volume. Mm. Mas kamay pala to, no? What I do sometimes Mas kamay pala siya. Nagpapako ng kutsara. I'll put in. Hi guys! So, after our cooking class, we just had lunch doon. Yung niluto namin, yun din yung kinain namin kanina. And then after that, we went back to the hotel. And because sobrang busog kami, sobrang init dito sa Hoi An, we slept for around 3 to 4 hours ata yun. And then, we woke up around 3 o'clock, 3:30 or 4. And then, nagpunta kami dito sa Logaku. So, this is a cafe. Around mga 20 minutes by Grab sa Old Town. And then, this cafe is surrounded by rice fields. And there is a, parang ancient, ano ba tawag dito? Parang pagoda ba to? Or, basta, parang old structure in the middle of the rice field too. So, ano lang dito, chill lang and masarap magtambay lang, mag-isip-isip, magkape. Yung coffee nila is very affordable. I ordered coconut coffee for 45,000 and then Lana, ano yung order mo? Black rice milk tea. Yun, for 45,000. Although malit lang yung serving niya, pero pwede na kasi maganda naman yung lugar, yung ambience ng lugar ang ganda. So best to come here around 3 p.m. Tapos magpa-sunset na kayo. Anyway, hanggang 6:30 lang sila open. So, meron din silang wifi. So, you can work here if you want. But, they only accept cash. They do accept bank transfer pero hindi gumagana yung GCash and BPI transfer. Kaya, nag-cash na lang kami. So, prepare cash pag pupunta kayo dito. And, nganta pa dito, merong tinda yung cafe na mga black rice na naka-vacuum seal. Tapos sobrang mura, 55,000 lang yung 1 kilo. Ito ba yung mga black rice sa atin ang mahal? Parang pag pupunta ka sa Baguio Public Market, nasa 300, 200 pesos na per kilo yun. Dito parang 100 pesos lang siya lumalabas. So 120, mga ganyan. Kaya bumili na ako kahit mabigat siya 1 kilo. Napamili na ako. Nabili na kami. Tapos nakausap ko pa yung owner. So lahat daw ng product na tinitinda dito sa sa cafe na to is tanim nila. So yung mga maliban lang sa kape, syempre. Kasi karamihan ng mga tinda nila mga rice. Meron silang mango sticky rice, may ganun sila na food Meron silang mga black rice tea, mga ganyan. So yung kape syempre wala naman silang plantation dito. But the thought is para siyang medyo farm to table na rin. Kasi lahat ng karamihan, kung 90% ng siserve nila galing sa tanim nilang black rice. Tapos, ang bait ng owner kasi siya rin yung nagsaserve. Kaya ayun, so, good thing, I'm so happy nakita ko to sa internet na na magandang puntahan. Ganito kasi mga peg ko na ngayon, as a Tito traveler, gusto mo na yung mga chill, ganyan-ganyan, mga mga hindi na masyado maingay, pero minsan gusto mo rin yun, yung lively yung lugar.
Ayun lang, so nagkapalipas lang kami ng oras dito sa sa cafe na 'to. I'll just put yung yung Google link sa baba or yung name ng shop tapos i-ano niyo na lang. 'Pag ginrab niyo naman, mabilis lang naman. So, yung grab pala namin from Old Town coming here is around 140,000 dong. Dahil apat kami, so nakamura kami. Tapos, good thing na ko yung Grab driver namin na antay na lang kami kasi daw mahirap mag-Grab dito. Nagpadagdag lang siya ng 50,000 doon kasi may mga road closure so kailangan niyang umikot. So 190,000 yung pabalik namin. So worth it naman yung yung for me ha and I think for them as well. Worth it naman yung pagpunta dito at pagbayad ng almost 50,000 sa sa Grab. Ayun, so far we're having fun here in Vietnam. And alam niyo ba guys, parang may sort of of lungkot. Kasi yung mga farmer nila nakakapag-innovate. Kamukha dito yung farmer na may-ari ng cafe na 'to. Yung black rice niya, yun, winacuum seal niya para mabenta sa mga tourist. Meron siyang yung black rice crackers. Meron siyang facial wash na gawa sa black rice. Ito yung cracker, oh. Bumili rin kami. Ayan, oh. Meron siyang facial wash na gawa sa black rice. Meron, ano ba yung mga tinda niya doon? Meron siyang straw. Yung edible straw na gawa sa black rice. Ang galing. Nakakapag-innovate sila para ha? Baby rice. Oh, may baby rice pa sila. Parang may formulation siya ng mga nutrients na maganda sa baby. Tapos baby rice. Tapos hindi still yung mga presyo. As in, affordable siya. Yung baby rice nila parang 80,000 dong lang. Kasi itong rice cracker 35,000. Hindi siya yung taga, porque organic. 'Di ba pag sa atin pag may term na organic napakamahal. Ayun, medyo may konting kasi sa atin yung mga nakapagganito kailangan ng help ng ganitong institution, ganyan-ganyan para mapag-innovate. Sila dito, siguro naman tinulungan din sila, no? Pero my point is, may ganito. Kasi simpleng coffee shop lang to eh. Hindi naman to yung parang malaking establishment eh. Ayun, sobrang same yung Philippines in terms of topography and yung mga tanim-tanim pero ang layo ng technology nila. Well, anyway, pero syempre may pag-asa naman tayo dahil tayo ay meron naman mga tumutulong. Anyway, ang dami ko nang sinasabing litanya dito. Oo nga. Sa darating na eleksyon, huwag niyo pong kalimutan ng pangalan ko. So, dito sa cafe na to, maraming mga foreigner din kaming kasama. Wala mo siya sa Pilipinas. Wala masyadong Pinoy na nandito. Hello! We are now here sa Hoi An River para sa lantern release. So, nasa boat kami ngayon. And ang daming tao, pero ang ganda kasi parang mga bituin na nahulog sa langit na iba't iba yung kulay. So, sana kung walang tugtog, no, very serene sana yung very serene yung atmosphere and ang ganda. So guys, nakapag-release na kami ng lantern and nakapag-wish na kami. Ano winish mo, love? Can you share? Bawal ba? Okay, sige. Okay. Yes. Hindi, iba winish ko eh. Ano? Pero basta. Ay, bawal sabihin pala eh. Hindi ko naman sinabi. Tapos Ayan, nag-wish na kami, tapos nag-release ng lantern. So guys, ito naman, hindi ko lang to official pero yung mga lantern na yan, nililinis naman nila yan. Kasi pag umaga, pag naglalakad kami ng mga 6 a.m., wala na mga lantern dito. So, I guess, nililinis nila yan right after. And, ito palang tour na to is nabili namin sa Klook. So, mga nasa 300 pesos siya. Kasama na yung lantern, yung boat ride, and parang merong 50% off sa isang massage, foot massage. Kaya, okay na din siya.
medyo na-stress lang ako sa paghahanap kasi hindi siya doon sa normal na Klook booth kinuha. Parang dito siya sa kabilang side ng bridge. Pero anyway, okay na rin experience. It's not the serene boat ride na iniisip ko kasi ang daming tao. Kasi ang traffic, para ka lang sa EDSA. Pero still, okay pa rin naman yung experience na ito. This experience natin na mag-boat ride dito sa Hoi An at makapag-lantern release. Yung lantern release, ewan ko, for some reason, very therapeutic siya that you're sending out your wishes to the river, to the water. Katulad to ng lantern release sa Taiwan. Yun kasi sa air naman. Dito kasi sa tubig. Tapos nakapag-lantern release din tayo sa Chiang Mai. If you remember that sa mga vlog. Kaya, ayun. So, pabalik na tayo ng riverbank. And then, kakain tayo ng dinner. So, we're planning to eat yung banh mi na sikat because of Anthony Bourdain. So, we're doing that. So, ito na. Pababa na tayo. Nasa riverbanks na tayo. Alright, guys. See you later! Hello! So, we just arrived here in we just arrived. Kanina pa kami dito sa Banh Mi Puong. So, this restaurant is a restaurant that specializes in banh mi. So, this is famous because of Anthony Bourdain. So, when he was still alive and when he was here in Hoi An, ito yung binisita niyang banh mi. And after that, the rest is history kasi lagi nang mahaba yung pila. So, hindi na ako nakapag-vlog nung kumakain kasi nagutom na ako. And very appetizing itsura talaga kasi dito ang dami nilang gulay na nilalagay sa banh mi. And ang daming tao sa baba. Pero good thing katulad dun kay Madam Kan, meron silang dining area sa loob, saka meron silang second floor na may aircon. Kaya komportable naman kumain. And kahit nag-take out kami dito pa rin kami kumain sa taas para comfortable while eating. And masasabi ko lang masarap yung kanilang banh mi. Worth it naman yung pagpila and very affordable. The banh mi is just 35,000 Vietnamese dong. And like what I've said, siksik siya sa meat and sa vegetables. And marami naman ng pwesto dito sa taas. Kahit mahaba yung pila sa baba, pwede kayong umorder, umakyat na dito, tapos order na lang kayo. The same din naman. Mabilis lang sila mag-serve kasi yung banh mi, average na 50 seconds lang paano gawin. Binidyohan ko talaga kung paano, kaya alam ko yung pag-video nila. Ay, paggawa nila kung gaano katagal yung paggawa ng banh mi. Okay, so yun lang muna for today's video. Ay, hindi pala. Baka pumunta pa tayo sa Kong Cafe. So, kung hindi pa mahaba tong vlog na to, itutuloy na lang natin dun tong vlog na to. And maglalakad-lakad ulit tayo dyan sa Old Street para makita nyo naman yung makita nyo yung gabi. I'm not sure kung na-vlog ko na baka gabi, pero pakita ko din sa inyo kahit mga snippet lang yung itsura ng Hoi An pagkagabi. Let's go!
nasa Kong Cafe na kami ngayon here in Hoi An, Old Town. So, dito lang to sa may tabi ng sa may river lang siya na area. And yung Kong Cafe, hindi ganun kadami yung tao. Siguro dahil away siya from the crowd talaga nung lantern saka nung Old Town. Although part pa siya ng Old Town. So, bumili ako ng coconut coffee with condensed milk na 14 ounces. So, meron Kong Cafe sa Cubao in Gateway Mall 2. Yung ganitong size ng kape nila, I think nasa around 200 plus na siya. 260 if I'm not mistaken. Alam niyo kung magkano to dito? Yung kape na to? It's only 50 VND or 60. So, nasa 100, 720 lang siya. So, ganun, compare nyo na lang gano'ng kamura yung bilihin dito. Di ba nga? Di ba nga yung kaninang umaga sa yung kahapon? Yung kape natin sa street lang, 20, 30. So, sobrang mura. Itong Kong Cafe kasi is parang their Starbucks, parang ganun. Maraming Kong Cafe in Hanoi, in Ho Chi Minh, and in Danang. Dito may dalawang Kong Cafe eh. And I must say na mas masarap yung kape nila kaysa sa Starbucks. At mas maraming variety. Kasi yung Starbucks lang accessible kasi sa lahat kaya mas sikat siya eh. Pero definitely mas masarap yung kape ng Kong compared sa Starbucks. So, didn't mean to really compare, but I just wanna tell you that yung quality ng cafe na to is also world class, just like Starbucks. So, enjoy lang namin yung kape namin na napakamura, and then let's see kung mag-ikot-ikot pa tayo or we'll call it a night. Okay? So, enjoy your coffee!